Magandang araw mga idol, yung mayroon na naman tayong gagawing bangka. Itong bangka na ito ay yung flatboat. Pero ito ay yung bangka pangisda din. Ang laki nito ay yung tawagin dito sa amin yung 20-20. 20 feet ang haba, tapos 20 inches ang taas ng parka. Kaya ito mga idol yung ating gagamitin, ito ng plywood. Tapos meron tayong ruda na nagawa yan. Sinapian na rin lang natin yung ating pinakandaydayan. Okay na mga idol, ito yung panghuli. Saka ito yung pangunahan. Tapos ito naman yung ating gagawing guide. Yan, medyo mahaba mga idol, itong bangkang ito, flatboat. Saka ito yung daydayan. Yan. Tabasin na natin yung plywood sa bandang una. Ito yung mayroon na tayong nilapisan na plywood. Tabasin na natin mga idol itong ikakabit natin parka dito sa flatboat natin gagawin. Testing tayo mga idol, gumawa ng ganitong klaseng bangka. Yan, ito na nga pala mga idol yung mga sa mga nagtatanong na maggawa daw ako ng 20-20, yung medyo malaki na dipalikpik na bangka. Yan, ito na mga idol yung i-request ninyo. Nagawa tayo ng dipalikpik. 4 din mga idol ang cut nito. Subukan natin kung anong tumakbo itong mga ganitong bangka. Yan, itong hulihan naman mga idol ang ating tinatabas na pang parka. Bali 3 dugsong mga idol ito, medyo mahaba. Yan, ito yung ikakabit natin parka doon sa bandang hulihan. Pag natabas natin mga idol, ito ikakabit na natin ito doon sa guide. Papako na yan, lagyan natin epoxy. Ipako na natin para umpisa na ating simbolin. Marami tayong katulong mga idol dito sa paggagawa nito. Yung mga nanonood dito, katulong na rin sa akin. Kumbaga yung mga meron. Pero isang katulong natin, yung ating kapatid, siya may-ari po nito mga idol. Ang nagpagawa sa atin ng bangka na 20-20. Parang ang design din ito mga idol ay yung parang racing boat din, pero medyo malaki nga lang ang pagkabangka. Nung unang nagbangka din kami mga idol, ganito rin mga bangka ang gamit namin. Mga 3-cut din, mga di palikpik. Kaya lang, ibang forma nun. Yung mga parang ordinaryong bangka lang ang yari nun. Ito naman, yung mga latest ngayon na yari. Magtawagin ay patani. Yan, ang tawag dito. Yan mga idol, ipako na natin doon sa guide yung mga parka yan. Simbolin na natin ang tuloy nito. Kakabait na natin itong mga ruda. Itong pangunahan muna ang ating unahin. Ating ipapako na itong ruda din sa unahan. Sa pinakang plywood natin tinabas. Kemarin kayak memang pakai unjuk.
Yan mga idol, doon sa interesadong magkaroon ng idea, yan, panoorin nyo po hanggang dulo itong video ng ating bangka na ginagawa. Para makakuha kayo ng content technique sa paggagawa din ng ganitong mga bangka na tipalikpik. Nilaki-lakihan natin mga idol ang pagkayari nito. Gawa ng gagamitin dito sa paghahanap buhay. Yan mga idol, yung mayari yan, yung aking kuya. Siya mayari yung bangka natin ginagawa. Hanggang dito na lang mga idol itong video ito, at pakisundan nyo na lang po mga idol yung mga susunod pa nating mga i-upload na mga video tungkol dito sa bangkang racing boat na ito. Kakabit natin mga idol itong mga tabla dito sa unahan at sa hulihan. Yan, itong nagpapatibay dito sa una't huli, itong mga tabla na ating ikakabit na ito. Ito ang pinakantaklob na nitong ating bangka na flat boat dito sa unahan. Yan. Diyan natin ipapako yung ating mayor na daydayan sa tabla na yan. Dahil may lantik yan, may hutok. Kailangan diyan ay may tabla na pamakuan din. Pag nakabitan na natin mga idol ito ng ganitong daydayan na yan, mayor yung mga ligasyon naman doon sa panarikan ng ating kakabit. Yan tinutulungan na tayo nitong ating 10 kapatid na kay Ka-Brothers. Yan mga idol, yung nagbablog din na si Ka-Brothers. Ating kapatid yan mga idol. Ito namang kinakabit natin dito yung bandang hulihan. Naikabitan natin na sa bandang unahan. Medyo mahaba mga idol, halos nasa 21 feet ang ibabaw nito. Medyo mahaba ang pagkabangka. Gawa nga ng gagamitin ito sa paghahanap buhay din. Pagpataw-pataw. Kaya medyo malaki-laki ang pagkabangka. Pero 4 din mga idol ang cut nito. Yan, ikakabit naman natin itong frame dito sa hulihan. Dito sa ilalim. Yan. Plywood na rin ang itatapal natin dito sa pinakang ilalim. Para medyo magaan-gaan ang pagkayari itong bangka nating ginagawa. Pagka plywood. Pagka tabla mga idol medyo mabigat. Yan. Plywood na rin na di media ang ating itatapal diyan sa ilalim na yan. Yan, magkabilaan lalagyan na natin ng frame. Yan, okay na. Papako na lang. Mahaba mga idol ang sanib nito. Halos kalahati. Magkatagpo yung dalawang frame. Kaya medyo matibay ang tayo ng timon nito. Yan, ikakabit yung timon. Yan. Yung mayor na daydayan mga idol, ay naikabit na natin. Hindi na natin na-videohan. Ito na lang daydayan dito sa ibabaw. Yan ang huli na natin kinakabit. Nakakabit na yung mayor na daydayan. Pag natapos natin itong pagkakabit ng daydayan, palagay na natin ang mayor na ligason. Dalawa lang mga idol ang tarik. Kahit medyo mahaba itong bangka. Hindi babagay dito ang 3 tarik.
Talagang dalawa lang. Yan, ito na yung frame naman na pagpapakuha natin ng taklob dito sa unahan. Dito sa loob natin muna ikabit. Yan. Yan, lagyan natin ng design dito sa taklob ng unahan. Medyo inangat natin ng kaunti yung taklob para may design. Ito na mga idol yung sinasabing yaring Sambuanga. Medyo nakakakuha tayo ng konting idea doon sa nagagawa doon yung mga taga Black Mamba. Mahuhusay mga idol yung mga manggagawa doon sa Mindanao. Yan, shoutout mga pala sa mga taga Black Mamba. Team Black Mamba. Shoutout po sa inyo lahat mga idol. Ito nga lang mga idol ay diretsuhan ang plywood, ang parka. Yung mangyayari nila doon. May kinakating sa gitna. Tapos nilalagay na lang nila uli ng pinakang pangibabaw na kung tawagin sa amin yung talapi, yung tabla borda. Ito hanggang nangyari ko mga idol ay yung diretso ng parka. Para medyo magaangga ng pagkabangka. Ano ko mga idol, konti na lang itong ating kinakabit na daydayan. Itong daydayan na lang sa ibabaw. Okay na, ikabit na natin itong kabila. Yung kabila lang ang tinatapos. Nakakabit na rin naman yung mayor na daydayan. Ligason naman mga idol ang ating ilalagay. Ito yung ligason na talian ng tarik, yung lalagyan ng baral. Yan. Nakabutas mga idol yung pinakang baral na amulawin dito sa ating ligason. Yan. Mas matibay mga idol, ito nakabutas. Lusot dito sa ligason. Yan. Tapos sinabay na rin natin doon sa pinakang datigan ng plywood. Mayroong nauna dyan pinakang tabla na pinagdugtungan ng plywood. Dyan na rin natin inabay itong ating mayor na ligason. Yan. Sagad sa ilalim mga idol yung ligason natin para matibay. Ating ibinaw na rin doon sa pinakang guide. Naka-mitsa yun doon sa baba. Kailangan medyo matibay-tibay mga idol ang pagkayari nito. Gawa ng ito ay gagamitin sa kahit malalaki ang alon. Mapapalaban ito sa alunan. Gagamitin sa paghahanap buhay. Yan, ito namang pinakang segunda batsula ang ating nakakabit. Yung may design na segunda batsula. Yan ang ating ikakabit. Yan yung pinakang design niya. Kuwan dyan sa mga pagitan. Dyan sa tapat ng may makina, mayroon niyang design. Saka doon sa may tapat ng tarik sa ulihan. Yan. Dadaanin natin dito sa testisan natin mga idol para mas madali. Yan.
Tabasa na natin dito sa ating titisan. Yan, may forma na mga idol yung ating segunda batchula. Ating ikakabit na. Lagyan na natin ng epoxy. Papatong na natin dito sa ibabaw. Yan. Para magkaroon ng magandang forma o design. Yan. Diyan natin ilalagay mga idol yan. At saka yan, dagdag tibay pa rin talaga dyan sa ibabaw. At ipapako ng mga idol itong segunda batchula. Lagusan hanggang doon sa may unang panarikan mga idol itong ating segunda batchula. Diretsuhan na yan. Saka natin lalagyan ng taklob itong unahan at tulihan. Pagka naikabit na natin itong segunda batchula. Yan. Yan, sa mga susunod na mga video mga idol yan, itong taklob naman ang unahan ng ating gagawin. Medyo mataas sa mga idol ang kayarihan nito nung nalagyan na natin ang segunda batchula. Halos inabot na ito ng 23 inches itong kabuuhan ng taas dito sa may tapat lang makina. Dito lang naman medyo mataas mga idol sa tapat ng makina. Sa bandang hulihan at sa bandang unahan medyo mababa lang. Dahil naroon ang pinakampurma niya dun sa unahan. Kaya medyo mababa lang doon. Hindi naman ito sasalok mga idol sa lunan dahil napakalaki ng bangon ito. Dinagdagan natin ang pinakang o ayoste sa ilalim. Yung pinakang ilalim nito, may pinakang bangon. Dahil doon sa mga una namin di palikpik ng mga bangka, medyo konti lang bangon. Napakahirap ipamangka sa alunan. Lalo na kung may kaunting karga, hindi na siya gumataw. Hindi katulad to, malantik ang ilalim, bangon. Okay ito yung pamangka kahit maalon. Di pati nagsasasalok. Bawa nga ng medyo mataas yung proa. Nakatingala lagi ang tayo niya. Yan, lagyan na natin ng maayos na design. Yan, pipinisin na natin ang design itong ating segunda batchula na ikakabit. Yan. Yung grinder na pinakapampinis na natin ito. Yan, okay na, may pinangatsurahan na natin ang forma nito. Taklob naman sa una mga idol ang ating ilalagay dito sa ibabaw. Yan, lagyan na natin ng prim ang pinakampamakuan ng datigan. Nalagyan na natin ng baral na may arko sa taas. Yan, mayroon design din mga idol ang taklob nito dito sa unahan. Kung anong yari mga idol ng racing boat, gayon na rin ang ating ginawa dito sa sa bangka nating ginagawa ngayon panghanap buhay. Ito ng baral ang ating epoksihan.
Pagka natapos natin mga idol, lalagyan ng taklob ng pinakang taklob ng makina at saka yung mga tringkahan, ating itataob na ito at lalagyan na natin ng palikpik ng sahig sa ilalim. Yan, ituturo ko sa inyo mga idol kung paanong sukat ang kailangan dito sa ganitong kahaba na flatboat. 20-20 ang tawag dito. 20 feet ang haba at 20 inches ang taas. Yan ang kaya 20-20 ang tawag ng ibig sabihin nun. Itong plywood naman mga idol ang ating tabasin para makumplituhan natin itong taklob dito sa unahan. Bali may ito mga idol, may datingan din sa gitna. Gawa ng ito yung naka B-type din. Naka may arko din ang ibabaw nito. Kaya patid rin ng plywood. Ating epoxy at papako na rin itong plywood. Napakagaan naman mga idol itong mga kahoy natin kinakabit dito. Ito yung mga tuyo-tuyo na Gemilina na. Pero yung makukulang ang pagka-Gemilina para matibay. Pero tuyo-tuyo mga idol. Pumili talaga tayo dito ng magagaang kahoy. Tingnan natin kung gaano katuloy tumakbo ito. Pero standard lang ang makina nito mga idol. Stock lang. Ginagamit din sa paghanap buhay. 19 HP na ProQuip ang kakabit natin dito. Sukatin natin ang takbo nito pag tinisting kung ilan ang tatakbo nito sa sa GPS. Ito din ang forma ng ating design. Gagawa tayo ng design dito sa ibabaw ng taklob. Kailangan dalawang mga idol dahil tapatan, magkatapat yan, magkabila. Yan ang pan-design dito sa ibabaw. Ating grinder rin para makinis, para pagkain epoxyhan ay pulidong-pulido natin may kabit. Ating kakabit na mga idol itong pinakang design dito sa unahan. Yan, okay na mga idol, nakabit na natin yung dalawang design magkabila. Malapit na idol matapos itong ibabaw nito. Tataob na natin pagka ito natapos para malagyan natin ng mga palikpik. Yan, abangan yung mga idol ang paglalagay natin ng palikpik para makakuha kayo ng idea kung kayo gustong gumawa ng ganitong 20-20 yung gamitin na flatboat. Ating minasilya na din para lilihahin na lang itong ibabaw.
Magtimpla muna tayo mga idol itong Pioneer epoxy na ikukumpleto natin dito sa masilya dito sa labas. Hindi pa tapos ito mga idol, itong masilyahin. Ating kukumpletuhan muna ang masilya bago natin itaob para lagyan natin ng sahig o palikpik. Yan. Kumpletuhin muna natin mga idol itong batak ng epoxy dito sa labas. Yan, Pioneer epoxy mga idol ang gamit natin. Ito ang subok na matibay, mapapagkatiwala ang epoxy. Yan, at saka yung pure acrylic thinner. Yan uli mga idol ang ating gagamitin naman pampalabnaw. Yan. Yan ang ating gamit ng epoxy dito sa ating flatboat na ginagawa. Mas maganda mga idol na kumpleto ng masilya bago natin lagyan ng palikpik para pulido yung pagkalagay ng masilya din sa parka. Ito naman loob, kumpleto na rin sa epoxy. Yan. Ito na lang labas ang ating tatapusin. Mayroon na rin itong mga segunda batsula na nakakabit. Ito na lang masilyahin. Bukas mga idol ating itataob na ito para malagyan ng palikpik. Yan. Subaybayan nyo mga idol ang pagtapos ng pagkakabit ng palikpik nito. Ating susukatan yung mga cut. Yan, sa mga nagtatanong mga idol sa sukat ng distansya ng mga cut. Yan. Bali apat mga idol ang cut nito. Katulad rin ng mga cut ng mga racing boat. Kaya nga lang, ina-adjust natin yung haba ng mga cut dahil medyo mahaba itong bangkang ito. Hindi katulad ng mga racing boat, hindi ganong kahabaan yan. Kalimitan sa mga racing boat, mga idol, ang ilalim, mga 13 to 14 feet lang ang haba. Ito, 18 feet ang haba ng ilalim nito. Tapos ang ibabaw ay 21 feet. Medyo malaking bangka mga idol ito na flatboat. Medyo nilaki-lakihan natin ang pagkayari. Gagamitin ito ng ating kapatid sa paghanap buhay, sa pagpataw-pataw sa gulyasan. Yan, medyo kalmahin ang dagat ngayon dadating na na mga buwan. Summer na. Yan. Kaya ako pwedeng gamitin ito. Kalmahin ang dagat, mga idol. Yan, natapos na natin ang pagmamasilya. Tataob naman ito at lagyan ng palikpik. I-retouch na lang natin mga idol yung mga hindi pa natin mamasilyahan itong mga daydayan. Pagkatapos na yung bangka. Pero konti na lang yan. Nataklob na rin yan sa unat huli. Finish na rin natin yung pinakang design at forma ng roda. Yan, okay na yan.
Oh. Okay na oh. Mga idol, lalagyan na natin ng cut itong ano, itong ating flatboat na nakasimbol. Natapos na natin yung ibabaw. Dito naman tayo sa paglalagay ng palikpik. Yan. Doon sa mga nagtatanong, ito na mga idol yung ano, yung sukat na ginagawa ko dito sa ganitong mga 20-20 na mga gamitin na palikpik. Ito ang unang cut dito sa ulihan. Yan. Medyo mahaba itong bangka nito dahil nga 20 feet ang haba nito. Gagawin natin 40 inches ang unang cut. Yan. Yan o, 40 inches yung unang cut. Tapos sa padalawang cut ay ito 30 inches. Yan. Tapos itong patatlong cut mga idol ay 28. Yan ito. Yan, 28 inches. Bali, 4 ang cut nito. Yan. Yan. Tapos ito na yung pinakang unahan niya. Plain na yan, plain na hanggang doon. Sa unahan na yan, ito na lang. Ito ang cut. Yan. 4 ang cut niyan. At tinatabasin na. Kaninibil natin itong ulihan. Kailangan nakanibil muna ito. Yan. Yan o, okay na, nakanibil na. Tapos dito sa unahan ng cut dito sa primero, kailangan nakanibil din. Yan, okay na mga idol. Kailangan magkapapasintakas itong dalawang ito. Nakanibil din yan. Dito din, kailangan nakanibil din sa ulihan ng cut. Yan, okay na mga idol oh. Nakalibil na lahat yan. Saka dito sa unahan. Ano, okay na, nakalibil na lahat. See dyan. Ang gagawin ng ating cut dito ay 3/4 din lang ang taas ng cut. Yan. Dito tayo nag-umpisa sa 10 dahil yung point doon ay nagalaw yung point doon, kaya dito na tayo. Yan ang tamang pagsukat. Kumain nga ito lang natin, tatabasin ito. Tanggalin na natin ito. Yan ang pinakang cut niya. Tapos dito naman,
So, tukatan na idol kung okay na yung linya nung nung mga cut. Ito mga idol ang ginagawa ko dito sa mga bangka na ganito mga dipalikpik. Yan. Kailangan mga idol ang gagawin ninyo kung kayo magagawa. Yan. Yan, ganyan. Yan. Kailangan itong tatlong cut na magkakasunod na yan. Yung tatlong dulo ng cut ay pantay-pantay. Yan mga idol, oh. Yan, pantay-pantay yan. 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 Tapos dito naman sa unahan, kung apat ang cut, kailangan ito ay nakalubog. Yan mga idol, yan, nakalubog naman ito dito. Hindi ito kapantay nung tatlong cut dun sa bandang huli. Yan, yan, may kwan ito na halos media. Nakalubog ito ng media. Yan ang tekniko sa paglalagay ng cut dito sa ganitong mga dipalikpik. Ano, okay na. Dito sa kabila, kaya hindi, lalagyan na natin ng cut. Ano, okay na din. Kailangan pantay-pantay ito, tatlong ito, yung magkakasunod ito. Tapos ito, nakalubog. Ito hindi kapantay itong tatlo. Kalubog naman ito. Yan. Dito naman sa may bandang unahan, lagyan natin ng pinakang baral na katulad ito mga idol. Itong bandang unahan, nilagyan na natin ng dalawang baral para matibay ang kapit ng plywood. Hindi ito katulad ng racing boat na magaan lang. Ito medyo mabigat-bigat. Kailangan matibay ang ilalim nito. May ganitong baral. Yan, o. Kung may natutunan mga idol, paki-like at paki-share na rin po itong video ito. Yan, thank you so much po sa inyong lahat. Susukatin na natin mga idol yung haba nung palikpik sa hulihan na ikakabit natin. Yan, ito na yung plywood na dimidya na ikakabit natin na sahig o palikpik doon sa ating flatboat na inasimbol. Mano-mano lang mga idol itong itong ating lagari. Wala tayong circular. Yan natin isukat na para may poksihan na rin. Ang haba mga idol ng palikpik dito sa huli ay 40 inches. Lalagyan na natin ng kaunting bangon yung dulo ng palikpik. Nakatingala ng kaunti para bumagay. Yan, kaya nilagay yan mga idol. Kaya nilagay natin ang bahagya. Ating huhutukin ng kaunti yung dulo ng palikpik sa unahan. Ating ipoksihan na para may kabit na. Ngayon lang ako mga idol magkabit ng palikpik ng flatboat. At ipapako na itong primerong palikpik natin ikakabit dito sa bandang huli. Minasilya na rin natin mga idol yung loob nito para hindi tayo mahirapang magpasilya pagka nakakabit na. Kailangan ginagawa ko mga idol sa aking mga inasibula bangka bago ko ilapat yung plywood. Kailangan masilyado na. Saka kung mapapansin yung mga idol, yung tayo ng pako sa lisihan, nakahapay magkabila para hindi mabunot, kumbaga. Mas dagdag tibay pa rin yan.
Yan, ito naman yung ginagayo natin na ano, inuhutok yung dulo ng palikpik ng bahagya. Yan, pag tumigas naman ang epoxy niyan, hindi na makakabalik. Hinarangan lang natin ng pako para wag umangat. Yan, may sapi tayong 1/4 para maging 3/4 mga idol yung kapal ng ating cut de media saka yung 1/4 pag pinagsama yun ay magiging 3/4 ang kapal, 3/4 inches. Yan ang sukat mga idol ng ating kapal ng cut. Yan, ito naman pa dalawang palikpik mga idol ang ating ipapako. Yan ang sinasabi ko mga idol, minamasilyahan ko na muna sa bandang loob. Yan. Kakabit na natin itong padalawang palikpik. Konti na lang nakalabas na palikpik mga idol ito dito sa labas. Gawa nga ng medyo maluwang yung bangka natin ginawa. Dahil ito nga ay pang hanap buhay natin. Kakargahan dito ng mga gamit na pataw-pataw. Pagka nakahuli, may dala rin tayong cooler. Yan. Kaya ito medyo maluwang ang pagkayari ng bangka. Nasa 20 inches mga idol ang ano ang buka ng pinakang kasko nito sa ilalim. Kaya ang palikpik nito sa magkabila halos 2 inches na lang magkabila. Ating plywood mga idol ang ano ito, luwang nitong kabuuan ng palikpik 24 inches. Yan. Tapos yan, tinatabas na lang natin pa ilos doon sa bandang huli. Ang buka ng hulihan nito ay 19 inches lang. Yung pinakang luwang ng pinakang hulihan ng palikpik. Tinabas na natin. Pabuka itong, ang babuka ang bandang gitna. Kasi doon sa bandang unahan. Yan. Sa bandang gitna ng palikpik. At ito naman mga idol na sa bandang unahan ng ating ikakabit na yung plain na plywood palikpik din sa bandang una. Naikabit na natin yung 3 palikpik doon sa bandang huli. Ito yung paapat. Kaya 4 ang cut ito mga idol. Itong nasa unahan na plain. Ito ang paapat. Yan. Ipapako na rin natin ito sa bandang unahan. Ano, okay na, nakapako ng mga idol yung mayor natin. Itong ating ginagawa ito, dugsong na natin. Gawa nga ng medyo kapos yung ating plywood. Yan, ginagdugsungan na itong bandang unahan. Dinubli na lang natin yung 1/4. Gawa nga ng kapos yung plywood natin. Hindi na tayo bumili ng 2 plywood, isa na lang. Dahil kunti lang naman itong kapos dito sa bandang unahan. Yan. Dudublihin na natin yung 1/4. Bali, magkasing kapal na rin yan. Yan, okay na mga idol. Tatapos na itong ating pagkakabit ng palikpik. Ay, kabit. Base na natin mga idol itong tagiliran ng plywood, itong palikpik. Pantay-pantay na natin ito paparong sa huli. Saka dun sa kabila, gawin din. Yan. Muna natin na sintro itong pinakang dibdib. Yan, ito mga idol ang naging forma ng ng ating palikpik. Pantay-pantay itong 3 cut. Yan, ito
Yan mga idol, oh, pantay-pantay na. Tapos dito naman, itong isang cut dito sa unahan, yan, ay halos lubog siya ng media. Lubog siya dito. Yan ang forma ng ano, ng mga ganitong di palikpik. Kailangan ganyan ng yari, ang ilalim, para matining siyang tumakbo, hindi siya malikot. Tabasan naman natin mga idol itong plywood dito sa huli. Gawin lang natin 18 itong huli. Saka natin mga idol pinapantay-pantay itong tagiliran ng palikpik. Pagka ganitong nakakumpleto na, naikabit na natin. Yan, para makuha natin yung pantay na linya ng mga palikpik dito sa tagiliran. Yan, lagarin na lang ating gamit mga idol. Wala to tayong circular saw. Medyo matigas lang rin itong mga idol dahil ito yung medium plywood. Yan. Okay na, natapos na. Saka natin plinirin pagka nalagarin natin para mapinis ng maayos itong tagiliran bago natin ipoksihan. Yan. Dito naman sa unahan, ayusin din natin ang yan, masilyahan na rin natin mga idol. Okay na, natabas na natin yung tagiliran. Epoxy naman, batakan natin epoxy. Yan, pagkatapos mga idol ito, pag natuyo, malilihahin bago pinturahan. Dito naman sa tagiliran mga idol, ito dapat ayusin din natin pagka-epoxy para hindi bumitak ang plywood. Kailangan, yan ang tekniko idol pagka nag-epoxy ng tagiliran. Hinahagod ko nung plastic, kahit plastic ng mga chichirya, pwede nang ihagod dyan para pantay-pantay mga idol yung epoxy dito sa tagiliran ng ating palikpik. Yan, ganyan mga idol ang ginagawa ko lang. Katapos natin mamasilyahan, bubulihin natin ng tubig. Mas makinis mga idol. Mas flat na flat talaga ang epoxy pagka binubuli natin ng tubig. Kaya pagka nilihan natin ito mga idol, halos pantay na. Konti na lang ating hahabulin doon sa mga medyo malalalim na parte ng lugong ng mga plywood. Imontahe na natin mga idol itong makina na 19.5 HP na ProQuip. Yan itong makina mga idol, itong 2020 na ating ginawang bangka. Yan, ito yung plataforma na ating ikakabit. Yan, solid na tabla na ang ating ikinabit para matibay. Yan, kasigo na yan diyan sa pinakanlunas itong ating bangka. Yan, ating epoxy na mga idol. Itong pinakang plataforma. Nilagay na rin natin ang guwang sa gitna para daanan ng tubig. Para makaliban yung tubig galing una papunta sa huli. Yan, okay na. Naka-epoxy na mga idol at ipapako na lang dito sa guide.
Kailangan matibay mga idol ang plataforma na rin dahil papalaban ito sa medyo maalon dahil gagamitin ito sa paghanap buhay. Yan. Ito namang baral mga idol ang ating kabit. Lagyan na natin ng baral. Hindi pa nakapirmi mga idol itong baral. Tsaka hindi pa rin nakakaltas dito sa baral itong housing. Yan, ating ikakaltas na. Halos nakabaw ng sagad mga idol dito sa baral itong pwesto ng housing. Okay na. Nakatapat na yung mga idol. Ito namang housing nating kakabit ay meron din sa api mga idol na yung pinakang PVC na yung kulay itim na hose. PVC hose. Ilagyan din natin para katulad ng sa ating malaking bangka kapag nga nagka-problema yung yung ating instalasyon, madali natin mabubunot yung housing ating bubukan. Lagyan na ng taka din sa hulihan. Yan mga idol ang montahe. Ito naman baral, epoxyhan din natin. Okay na mga idol, naka-epoxy na. Okay na, naka-eskwala na. Saka natin mga idol susukatan ng lagayan ng tornilyo yan. Pagka matigas na yung epoxy ng plataforma. Hindi pa natin mabarinahan yan dahil malambot pa yung epoxy, yung solid na kahoy na plataforma. Yan, okay na mga idol. Permi na itong housing. Lagyan naman natin ng tornilyo. Ito na rin natin mga idol ay pinadaan sa ilalim, sagad na sa ilalim yung ating flat head na bolt. Matibay mga idol pag dyan lagayan. Ating iangat pa yan bago epoxy yan. Ating tinisting lang kung okay na, kung sigo na. Okay na mga idol, nakabaw na ating epoxy na. Ikabit na natin mga idol yung tornilyo. Montahe natin mo naman mga idol ang ating gagawin ngayon. Na okay na yung montahe ng ihi. Nakalay na yung makina. Ito naman timo ng ating kakabit dito sa hulihan. Yan. Barinahin na din natin yung ating shafting na ginagamit na pambutas. Kaya may sintro mga idol doon sa ihi.
magbubutas ng ganitong kaya kailangan lagos mga idol doon sa kabila. Yan. Yan, butas na mga idol. Oh. Dito na mga PVC na tubo ang ating gasgasin para kapitan ng maayos ng epoxy. Itong lagari ng ating pinaggagasgas para malalalim ang talab ang tama ng tubo. At yung kapitan ng epoxy para hindi umikot. Dito mga idol sa amin, puro ganitong plastic na tubo ang ginagamit. Napakakunat dito mga idol. Magandang gamitin ito sa ganito. Yan, okay na epoxy na natin ito para may firme na itong pinakang timon. Pagka tumigas ito mga idol, napakatibay na yan. Magandang kapitan ng epoxy itong plastic na tubo na ito. Basta gagasgasin lang natin ang lagari. Kailangan magkaroon siya ng tama para kapitan siya ng maayos ng epoxy. Yan, okay na mga idol. Naka-align na dito sa ihi. Kailangan nakasintro talaga yan. Yan o. Kailangan tapat na tapat dun sa montahe ng ihi. Yan, nailabas na natin mga idol. Itong ating bangka na nilagay na dito sa labas. Dito na ito. I-retouch yung masilyahin. Saka yung pagliliha. Dito na. Dito na gagawin ng may-ari. Ito naman mga idol ay ano. Hindi naman sa akin ito. Ito yung pinagawa lang sa akin. Labor lang sa akin dito. Pinagawa lang ng kapatid natin sa atin. Ano, okay na. Tapos na. I-retouch na lang yung mga masilyahin. Pero rin taklob yung makina. Yan. Pagka nalihan na ito ng maayos, yan, baka pipinturahan na. Tumuntahin ng timon, oh. Okay na. Medyo inulubog na lang natin mga idol ang konti yung pinakantaklob ng makina. Hindi na natin sa taas pinatong yung pinakang taklob dahil medyo mabukay pag nasa taas. Kailangan dito sa loob na lang natin pinasok yung pinakang tawagin sa amin karang yung taklob ng makina. Yan, okay na. Yan, hanggang dito lang mga idol. Paki-like naman at paki-share na rin. Yan, thank you so much po sa inyong lahat mga idol.